Isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon na inyong matutunghayan ang mga mahahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Sa Kabanata 34 na pinamagatang ang naganap sa pananghalian. Ang hapagkainan ay isang banal na lugar upang ating pagsalu-saluhan ang mga biyaya ng may kapal. Dito tayo ay masayang nakikipagkwentuhan at nakikipagpalitan ng mga usapin tungo sa ating buhay-buhay. Paano na lamang kung ang hapagkainan ang siyang naging saksi sa hindi nating natimping pisi? Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, pananghalian. Ang pananghalian ay ang pagsasalo-salo o pagsasama-sama ng mga miyembro ng pamilya sa hapagkainan upang kumain na ginaganap sa oras ng tanghalian. Ikalawang salita, patihaya. Ang patihaya ay paglalarawan sa anyo ng isang tao sa aktong pahiga. Maaring siya ay napatihaya dahil siya ay itinulak o kinabigan. Ikatlong salita, arkitekto. Ang arkitekto ay isang tao na mayroong aral at edukado na may pinanghahawakan na lisensya. Siya ay maaatasan upang magplano ng isang proyekto, magdisenyo ng mga instruktura, maging ang loob na kalalabasan nito, at siyang nagpapangasiwa sa pagpapatayo ng isang gusali. Ikaapat na salita, telegrama. Ang telegrama ay isang uri ng mensahe na ginagamitan ng isang pagsusulat. Ito ay isang liham na ipinadadala sa pamamagitan ng telepono o karaniwang inihahatid sa anyong telegrapo. Kadalasan, ang mga telegrama ay mga liham na mayroong mga maiksing mga mensahe. Ang mga tauhan, Kapitan Tiago, Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Padre Damaso, mga kilalang tao, mga panauhin, alkalde, alperes, mga praile, mga kawani ng pamahalaan, mga kadalagahan, mga eskribano. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa loob ng bahay, isang pananghalian. Dumako tayo sa buod ng kabanata. Isang pananghalian ang pagsasalu-saluhan ng mga panauhin na mga kilalang mga tao, kabilang sina Crisostomo Ibarra, Kapitan Tiago, Maria Clara, ang alkalde, ang mga praile, ang mga kawani ng pamahalaan, mga eskribano, mga kadalagahan, at marami pang iba. Masaya ang kani-kanilang mga huntahan at masigla ang kanilang pakikipagtunguhan sa isa't isa nang makatanggap si Kapitan Tiago ng isang telegrama. Ito ay galing sa kapitapitagang Kapitang Heneral. Naisin nitong bisitahin ang kanilang bayan. Mas minabuti na manatili sa tahanan ni Kapitan Tiago kaysa sa mga praile sa kumbento na agad ikiniyamot ng mga praile na naroroon sa hapagkainan. Masayang sinang-ayunan ito ng ama ni Maria Clara. Sa gitna ng isang masayang pananghalian na nagaganap, biglang dumating si Padre Damaso. Pinili nitong umupo
sa hanay na kung saan naroroon si Crisostomo na magkabilang dulo. Sinimulan nito na bigkasin ang mga salita na siyang ikagagalit ng binata. Ngunit anong pagtitimpi na lamang ng binata ang kanyang tinitiis upang hindi sila magkaalitan pa ng dating pura. Nabanggit ni Padre Damaso na noong araw siya lamang ang gumuhit ng kumbento at hindi na kinailangan pa na kumuha ng isang magaling at mahusay kuno na arkitekto na siyang patama kay Ibarra. Higil at tahimik pa rin ang binata habang ibinabaling ang mga naririnig sa pakikipag-usap sa kanyang nobya na si Maria Clara. Isiningit pa ni Padre Damaso ang kinahinatnan ng ama ng binata na siyang labis na ikinagalit nito. Tumayo ito at dali-daling sinakmal ang prayle na may bitbit na kutsilyo. Anong gigil na lamang ni Ibarra at wari gustong tapusin na ang buhay ng prayle. Nagpatihaya na ito sa mahigpit pa rin ng hawak ni Ibarra. Sa tindi ng kanyang kinimkim na galit ay siyang sumabog, sino man ay walang nakapigil at nakalapit dito upang awatin. Laking gulat ng lahat ng mga naroroon at tanging si Maria Clara lamang ang naglakas ng loob upang pahintuin si Crisostomo sa babalaki nito sa praile. Nang marinig ito ng binata, ay biniwan niya si Padre Damaso kasabay ng kutsilyo at nilisan ang lugar. Karunungan ng kabanata, ang hangganan ng pisig. Ang ika nga ng ilan, habaan mo ang iyong pisig upang ikaw ay hindi magsisi. Ang pagbibigay ng pangunawa sa iba ay nakatutulong upang hindi tayo magpadalos-dalos sa anumang mga bagay na ating gagawin, lalo na't kung tayo ay galit na galit at gustong manakit. Ang nagsisilakbong mga damdamin natin isang katangian na nangangailangan ng mahabang pasensya upang tayo ay huminahon at hindi makagawa ng mga bagay na sa huli ay ating pagsisisihan. Hindi pa naman natin maaaring maibalik ang mga bagay na ating nagawa, lalo na kung ito ay nakasakit sa ating kapwa at higit lalo kung ito ay makadudungis sa ating pagkatao. Pahiwatig ng kabanata. Sandaling tumigil at huminto, sandaling makinig at huwag kumibo, sandaling tumingin at tumitig sa akin, sandaling tumayo at tumindig sa amin, sandaling yumuko at lumuhod, sandaling lumingon at bumaling paliko, sandaling umabante upang patuloy na tunguhin ang dahong malayo, nang makarating ng ligtas at maayos, nang mabatid mo ang hirap at sarap sa mga lugar at sitwasyon sa iyo ang naghamon ng pagbabago. Timpiin mo man ang iyong sarili upang huminahon at huwag magbigay ng komento kung ang isang panig naman ay naghahamon ng bato, anuntikas mo itong susunggabin upang ang kalaban ay manghina at mahilo, mawala ng balanse hanggang sa di makatayo, mawala ng malay at sadyang maglaho. Dahil ang tahimik na tao, blanko ang anyo, ngunit ang isip at puso ay nag-uumapaw sa kulo. Hinihintay lamang ang oras na sasakto sa pagguho at adhikain niya sa dulo ay ang magwagi at manalo. O mga bata, ako ay mag-iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmos na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Paalam mga bata, hanggang sa muling kabanata, para sa kabanata 35 na pinamagatang
Haka-haka, abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muling kabanata!